when you are a mom and you're a woman and you're a content creator. This is what happened. Kailangan hindi magutom ang mga Junakis. At kailangan hindi rin pwedeng hindi mawala ito sa vlog. O, diba? Sino nagsabi na madali? Diba? Working mom ka pa. Tapos content creator ka pa. Oh, paano na? Lahat sila nasa sasakyan na. Oh, ako na lang hinihintay. Uy! So guys, update. Huminto kami muna dito sa highway, sa gilid. Kasi nga, yung driver namin, hindi na niya kinaya! Daddy's in the forest with the poop. With their butt. Please wipe the butt. Pinubuli niya si daddy ah. So ayan, abangan natin ang driver natin. There's Dad. He's here. He's cleaning the butt. Moira Cas, welcome back sa another family adventure. Sheena in Finland. And pak, ready ang outfit ng mommy nyo. Alam nyo naman, kahit mommy na tayo, hindi tayo pwede magpakabog. Dapat fresh. Ayan ang mga bata. At excited na sila. Guys, so for today's video, we're going to the strawberry farm. Yeah. Sana merong ano ngayon, self-picking. Kasi ngayon yung open ng self-picking na sakto. Diba? And I want McDonald's. Yeah, you told us yesterday. You told There's McDonald's us in yesterday. Helsinki. Alam nyo na, Rakas, kapag may pinangako sa anak, hindi nakakalimutan. O kahit hindi pa kami nakakalayo, ayan, naniningil na agad. So tara na! Guys, so for today's vlog, uulitin ko na lang kasi sabi ko, we're going to Mansika, Paika, strawberry farm, but daddy changed his mind. So we're going to the beach! The Bori Beach! Are you happy? No. Yes. Okay, no. You didn't bring my swimsuit. 800 meters. Wala kaming dalang swimsuit. Wala ring extra clothes. Kasi nga, hindi naman beach ang plano. Kaya bago kami tumuloy, dumaan muna kami sa store. Bibili ng swimsuit, Rakas. Extra clothes at syempre, snacks. Kasi alam naman nating lahat. Bawal magutom ang mga anak. At doon nagsimula ang isa na namang unexpected family adventure. Alam nyo, noon pa man, Rakas, mahilig na talaga kaming mamasyal. Kahit nasa Pilipinas pa kami, hindi naman kailangan ng mamahaling lugar. Minsan ang baon lang namin lutong ulam ni Daddy. Tapos hanap lang kami ng free park o kahit simpleng lugar na pwedeng tambayan. Ang importante, magkakasama kami. Noon, motor lang ang meron kami. Okay lang kasi dalawa pa lang kami noon, pero habang lumalaki ang pamilya namin, nangangarap na rin kaming magkaroon ng sariling sasakyan. Hindi para magyabang, kundi para mas marami kaming mapuntahan bilang pamilya. At sobrang grateful talaga kami kasi isa iyon sa mga pangarap na natupad namin dito sa Finland. Isa talaga sa mga gusto namin dito sa Finland ang road trips. Hindi dahil sa destination lang, kundi dahil sa journey. Tingnan nyo naman ang view, ang daming forest, mga libreng lakes, open fields, sobrang peaceful, no traffic. At alam nyo kung ano ang gusto ko rito? Marami sa pinakamagagandang lugar dito, libre lang puntahan. Katulad nga ng lakes, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para makapag-bonding kasama ang pamilya. Minsan, sapat na nga ang baon, magandang panahon at oras na magkasama kayo. Madalas may nagtatanong sa akin, worth it ba ang pagpunta sa Finland? Hindi ko sasabihing madali, kasi hindi talaga. May homesickness, may language barrier, may mga araw na gusto mo na lang umuwi, may mga pagkakataong parang ang hirap magsimula ulit sa ibang bansa. Pero habang tumatagal, natuto kang mahalin ang buhay dito.
At doon ko na-realize na minsan ginagamit tayo ng Diyos para ilagay sa lugar na hindi natin inaasahan. Pero doon pala tayo mas lalago. At ang maganda doon, talaga namang sobrang na-appreciate ng mga bata ang Finland. Hindi ko nga ine-expect na makakapag-adjust sila agad ng, alam mo yun, ng mabilisan, lalo na si Kuya Donage. Pero nakaya niyang mag-adjust, nakaya niyang pumasok mag-isa sa school, nakaya niyang bumangon araw-araw sa umaga na kahit hindi mo gisingin, automatic yun, papasok na yun sa school. Ganun talaga. Sobrang daming changes na nangyari sa buhay namin. At madalas din na may nagtatanong sa akin, paano ka nakapunta sa Finland? Hindi rin naging madali ang journey namin. Nag-apply ako noon sa Topmake. Dumaan din ako sa paghihintay, kaba. Alam mo yung maraming sacrifices, napakaraming dasal. Kaya kapag may nagtatanong kung worth it ba, masasabi kong oo. Hindi dahil madali ang buhay dito. Hindi rin dahil walang problema, kundi dahil bawat sakripisyo may bunga kapag hindi ka sumusuko. At alam niyo ba, Rakas, isa lang din ang masasabi ko. Kapag may plano si Lord para sa'yo, walang makakapigil. Kasi alam niyo, Rakas, ang sarap lang isipin, may mga pangarap pala na akala mo imposible noon, hindi dahil kulang ka sa sipag, kundi dahil hindi pa tamang panahon. Minsan talaga ang hinihintay lang na pangarap ay ang tamang timing. Kaya kung may pangarap ka ngayon na parang napakalayo, huwag kang susuko. Hindi mo alam kung ilang taon mula ngayon, ikaw naman ang magkikwento kung paano ito natupad. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi minsan, ang imposible ngayon, Rakas, magiging testimony mo na rin balang araw. Parang kami, ngayon pinapanood nyo ako. Pero yung nandyan kayo ngayon sa pwesto nyo, dyan din kami nanggaling. Kaya 100% trust God. Rakas, finally, nakarating na rin kami dito sa Utere Beach. So, hindi na kami nagpatagal. Diretso na agad kasi nga magsasara yung beach. So, alam niyo ba kung bakit biglaan itong trip na to? Kasi, inimbitahan kami ng kabatch at kaibigan ko dito sa Finland. Finally, after almost 1 year, nagkita na rin kami ulit. Ang saya lang. Tapos nakilala namin ang mga friends nila, kaya ayun, nadagdagan na naman ang mga kaibigan natin dito sa Finland. Sobrang saya lang talaga. Ngayon naglalakad kami papunta sa beach. Galing kami sa cabin nila at sabi nila shortcut daw ito. Hindi ko alam kung shortcut ba talaga o mini hiking na. Parang pabundok muna bago makarating sa beach. Pero okay lang, dagdag adventure na rin. Isang tip lang, Rakas, magdala talaga kayo ng tsinelas. Yung mag-amaw nakapaa. Ang sakit kaya niyan sa paa kasi bato-bato kasi at may mga mga maliliit na kahoy. Nakakatakot baka matusok yung mga paa nito, pero tiis lang, makarating lang din talaga sa beach. Kaya lesson learned. Kaya kung mahilig kayo mag-travel, mas maganda mag-ready kayo ng mga gamit yung damit, lahat, yung mga pang-travel talaga kasi para always ready. And finally, ayan na! Nakatapak na rin tayo sa buhangin. Grabe, ang ganda. Ang pino ng buhangin. Ang lambot sa paa. Hindi mo iisipin na nasa Finland ka. Para ka lang nasa Pilipinas. Alam mo yun sa Boracay. Grabe yung pino. Tignan nyo, guys. Sobra. And white din talaga siya. Ayan, so kahit biglaan, buti na lang. Ready pa rin talaga ang momshi nyo. 'Di ba? Kanina nakapants pa ako. Ang hindi nyo alam, nakaramper na pala ako sa loob. Kaya hinubad ko lang ang pants ko. Pak, beach ready na agad. May shades pa at may scarf pa. Syempre, hindi tayo pwedeng magpakabog kahit mami tayo. Kailangan fresh pa rin. Eh, buti na lang yung pang strawberry farm outfit natin pasok naman din sa pang beach outfit, 'di ba? At tignan nyo naman ang view. Grabe, sulit na sulit ang halos lahat 4 na oras na biyahe mula Vanta. Sa totoo lang, pagdating mo rito, makakalimutan mo talagang pagod. Isa pa, sa gusto ko rito, libre lang ang beach na ito. Walang entrance fee. Kaya kung gusto nyo mag-day trip, sobrang worth it. Pero kung gusto nyo masulit ang stay ninyo, pwede rin kayong mag-rent ng cabin. Katulad ng ginawa ng friend ko, nag-book sila ng cabin for around 200
plus for 3 days, I think. Depende pa rin syempre sa season at sa cabin na makukuha ninyo. Pero ang ganda talaga kung gusto ninyong mag-weekend getaway kasama ang family or alam mo na, family vacation. At alam niyo Parakas, isa sa nagustuhan ko sa trip nito, yung hindi lang yung beach, kundi yung pagkakataong makasama mo ulit yung, 'di ba, yung kaibigan mo na alam mo na kapag nasa abroad ka, iba talagang feeling kapag nakakita ka ng mga taong naging parte ng journey mo. Dahil sa trip na ito, hindi lang reunion ang nangyari, nagkaroon din tayo ng bagong kaibigan. Feel na feel ko talaga yung pino ng sun dyan. Ang sarap sa paa. Tignan mo naman yung araw, tirik na tirik, 'di ba? Kahit na gabi na. Kaya ito talaga maganda sa summer. At yung vibes naman niya, para ka lang naman talaga na sa Bora, 'di ba? Parang sa Pilipinas. So, kung may 1 month vacation ka, hindi mo na din naman talaga kailangan pang umuwi ng Pilipinas dahil mamimiss mo yung anak mo. Kasi kasama mo na sila unless na lang kung namimiss mo yung extended family, 'di ba? Iba naman din yun. So, pwede rin naman talaga kapag na-miss mo sila. Kaya sobrang thankful din ako kasi nga, hindi ko talaga namimiss na yung pamilya ko, yung mga anak ko. Isa naman kasi yung dahilan kung bakit tayo nandito sa abroad. Kaya sobrang thankful talaga ako dito sa Finland at meron silang family ties program talaga para sa katulad nating OFW. At gusto ko rin sabihin ito sa mga kapwa OFW dito sa Finland or nasan ka man, basta sa abroad ka, alam kong nandito tayo or malayo tayo sa pamilya natin para magtrabaho, para suportahan sila, para sa kinabukasan. Pero huwag natin kalimutan magpahinga. Sulitin natin ang summer, lalo na dito sa Finland. 'Di ba? Lumabas tayo, mag-road trip, mag-beach, gumawa tayo ng memories kasama ang family. Kasi yung mga bata, minsan lang yan bata eh. 'Di ba? Mabilis lumaki yung mga bata ngayon. Napakaikli lang talaga ng panahon, ng oras. Di natin mamalayan, 'di ba? Malamig na, winter na naman, puro white na naman. Kaya enjoy the summer. And of course, after swimming, gutom na ang lahat. Kaya nag-set up na sila kami ng grill. Honestly, ito talaga ang isa sa favorite namin kapag summer dito sa Finland. Hindi naman kailangan ng bonggang handa. Kahit simpleng grilled food lang. Basta kasama ang family at friends, sobrang saya na. Iba talaga ang feeling kapag kumakain kayo habang may fresh air, ganda ng view, tapos puro kwentuhan at tawanan lang. And alam nyo ba, may mga kasabay kami dyan mga Finnish people. Alam nyo, okay na sa kanila talaga, kontento na sila yung magkasama silang buong pamilya tapos ang pagkain nila sausage. Pero syempre iba pa rin ang Pinoy. Talagang food is life talaga tayo. Kaya ayan, ang dami nating pagkain. Kaya sabi ng mga Finnish dyan na kasama namin, ang bango daw, ang sarap daw. So, alam niyo yun guys, sulit talaga. At may share ko lang din yung mga kasama natin dyan. Ayan. Alam sila Sherwin, nakakatawa kasi din sila, product din sila ng Top Make. So, nakakatawa dahil mas nauna pala sila dito sa Finland. Parang nakarating sila dito during COVID ata yun. Mas nauna sila sa amin. And alam niyo ba guys, time check, 10:00 na ng gabi niyan, pero ang liwanag pa, kaya talaga namang sobrang may enjoy mo talaga yung buong araw ng summer. Kaya, ano pang ginagawa nyo? Tara na! Punta na kayo dito sa Finland. Ayan, so dahil may pasok ang momshi nyo, kailangan na namin umuwi. So nakitulog kami doon ng isang gabi lang at 7 ng umaga, nagbiyahe na kami dahil nga evening shift pa ako that time. And isa lang din talaga sa sobrang na-appreciate ko talaga, yung sobrang thankful talaga ako. Alam mo yung habang pinapanood ko yung mga bata na naglalaro sa beach, naalala ko yung mga panahon na pangarap lang namin yung ganitong buhay. Pangarap lang magkaroon ng pagkakataong mag-road trip, pangarap lang magkaroon ng sariling sasakyan, pangarap lang makapag-travel kasama ang buong pamilya. At ngayon, eto, nandito kami. Hindi dahil madali ang journey ha, hindi dahil wala kaming pinagdaanan. Kung tutusin, ang dami rin namin pinagdaanan bago makarating dito sa Finland. Maraming waiting, maraming prayers, maraming sacrifices. Pero isa lang masasabi ko, God is faithful. Kung may nanunood man ngayon sa Pilipinas at nangangarap din maging OFW, gusto kong sabihin sa inyo, don't stop dreaming. Hindi man pareho ang magiging journey natin, pero huwag kang sumuko. Continue learning lang, continue praying. Continue preparing yourself kasi darating din ang timeline na lilingon ka at masasabi mo,
Lord, thank you. Hindi ko akalaing mararanasan ko rin pala ito. At sa mga kapwa OFW naman dito sa Finland, don't forget to enjoy your life. Yes, we're here to work pero we're also here to live. Spend time with your family, make memories, lalo na dito, 'di ba? Meron tayong 1 month vacation and meron din naman tayong chance na makapagbakasyon, 'di ba? Explore Finland, explore Europe. Kasi ang trabaho laging nandiyan, pero ang oras kasama ang pamilya, hindi na natin mababalik yan, lalo na yung mga bata. Ang bilis lumaki. And yun lang guys. So once again, thank you so much for joining us in this family adventure. And if you enjoy this vlog, don't forget to like, share, and subscribe. And see you sa next adventure. God bless everyone. Ganda ng bulaklak ko. Hello guys. So after pasyal, 'di ba? Diretso work ngayon. So kaya, 'di ba? Ang mahalaga, masaya bago mapagod. Ingat, bye-bye. Can't you tell that I want you to stay?